Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 511, isang kamao. Ang pangalawang sugo ay natigilan din. Hindi lang may banner si Lin Fang kundi gumagamit din siya ng espada sa parehong oras. Nangangailangan iyon ng napakalakas na kaluluwa. Iyan ay isang tunay na henyo. Naisip ni Rowland siya nang makita niya si Lin Fang. Maraming mga tao ang nahirapan sa pagkontrol sa isang kasanayan, ang mga may mataas na likas na kakayahan ay maaaring makabisado ng higit pang mga kasanayan, ngunit nangangailangan ito ng pagsasanay upang mapabuti at makontrol ang mga ito. Si Lin Fang ang uri ng henyo na mabilis matuto at makakabisado ng mga kasanayan. Tumigil si Lin Fang, agad siyang tumakbo patungo sa pangalawang sugo. Ang kanyang nakamamatay na enerhiya ay matalas at malamig, ang kanyang nakamamatay na espada ay gumagalaw ng diretso, na naglalayon sa buhay ng pangalawang sugo. Sira. Ang pangalawang sugo ay sumalakay na ang dalawang kamay ay nagpaputok ng kulog na dumiretso patungo sa espada ni Lin Fang, ngunit si Lin Fang ay nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa kanya. Pinaikit ng pangalawang sugo ang kanyang mga mata, ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang taong nagtatangkang lumaban sa malapitang labanan laban sa isang magsasaka na may espiritu ng kulog. Ang mga espiritu ng kulog ay may napakalaking explosive power. Sa malapit na labanan, ang kalaban ay mawawasak ng kulog at kidlat na nakapalibot sa kanya. Napakakaunting mga tao ang nangahas na lumaban sa isang malapit na labanan, lalo pa kapag ang kanilang kalaban ay may espiritu ng kulog, gayunpaman si Lin Fang ay isa sa mga exception. Boom! 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 Ang pangalawang sugo ay paulit-ulit na iwinagayway ang kanyang mga kamay habang ang kulog ay lumitaw at sumabog patungo kay Lin Fang. How? Ginalaw ni Lin Fang ang kanyang kaliwang kamay na may hawak na sun banner at inatake ang kulog. Ang banner at ang kulog ay nakalok sa isang labanan ng kapangyarihan. Umalangaw ang mga paputok na boom, ngunit ang kulog ay nagsisimula ng umusbong. May kapangyarihan si Thunder na magsilang ng mga apoy, kadalasan ang apoy ay mahina laban sa kulog ngunit ang apoy ng araw ni Lin Fang ay maaari pang lamunin ng kapangyarihan ng kulog, bukod pa sa gumagamit siya ng isang banner na napakalakas at hindi masisira ng kulog nito. Antas. Si Lin Fang ay patuloy na lumalapit sa pangalawang sugo. Gusto ba ni Lin Fang na lumaban sa malapit na labanan laban sa pangalawang sugo? Sa isip ng mga nanonood habang nakatitig kay Lin Fang, laking gulat nila. Si Lin Fang ay nakakagulat na lumalapit sa pangalawang sugo. Hindi ba siya natatakot sa kulog at kidlat? Kung ginamit ng pangalawang sugo ang kapangyarihan ng kulog sa kanyang kamao, magagawa niyang bambahin ang katawan ni Lin Fang gamit ang kanyang espiritu at pisikal na katawan. Malamig na ngumiti ang pangalawang sugo. Papalapit na si Lin Fang, hindi siya natakot at gustong lumaban sa malapitang labanan, binibigyan niya ng kalamangan ng pangalawang sugo. Ultraviolet Celestial Thunder. Ang pangalawang sugo ay mukhang kalmado at solemna at nagsimulang magpakulog na umikot sa paligid niya. Isang nakasisilaw na lilang liwanag ang bumaba mula sa kalangitan upang bumalot sa katawan ng pangalawang sugo sa loob ng mga ulap ng kulog. Sa sandaling iyon, naliligo siya sa dagat ng kulog, mukha siyang reincarnation ng isang thunder god. Si Feng Chen ay nanonood ng labanan mula sa malayo at nakikita niya ang nakasisilaw na lilang liwanag na nakapalibot sa pangalawang sugo na nagpangiti sa kanya ng malamig. Gusto ni Lin Fang na lumaban sa malapitang labanan, paano niya lalabanan ang kapangyarihan ng ultraviolet celestial thunder? Sa sandaling iyon, hindi man lang kumikilos ang pangalawang sugo. Hinihintay niyang lapitan siya ni Lin Fang. Ang mga mata ni Lin Fang ay unti-unting dumidilim, pati na rin nakakatakot sa bawat segundo. Mukha siyang madilim at para siyang nakatitig sa pangalawang sugo. Dahil hindi na umaatake ang pangalawang sugo at naghihintay na lang, agad na kinuha ni Lin Fang ang kanyang banner at hawak lamang ang kanyang espada sa sandaling iyon. Hinawakan ni Lin Fang ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay at pinahintulutan itong sumipsip ng napakalaking dami ng nakamamatay na enerhiya. Ang antas ng cultivation ng kanyang kalaban ay mas mataas kaysa sa kanya. Ang kulog ay naglalaman ng isang hindi kapani-paniwalang mapangwasak na kapangyarihan, kung ang kanyang espada ay hindi naglalaman ng layunin, ito ay matagal nang nawasak. Place rate. Sabi ni Lin Fang sa masamang tono. Nakakamangha ang madilim na liwanag ng kanyang espada habang ito ay bumaba mula sa langit patungo sa pangalawang sugo. Itinaas ng pangalawang sugo ang kanyang ulo at nakita ang espada na gumagalaw patungo sa kanya, kalmado ang ekspresyon ng kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa direksyon ng espada ni Lin Fang. Sa isang kisap mata, isang walang katapusang lilang liwanag ang lumitaw mula sa kanyang mga kamay. Hindi na kamay ang mga kamay niya, parang ulap ng kulog at kidlat. Boom! Isang muffled na pagsabog ang lumabas sa hangin. Ang espada ay dumapo sa kulog ng pangalawang sugo, ngunit ang nakamamatay na espada ni Lin Fang ay nagpupumilit na sumulong sa pamamagitan ng kulog. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Isang hindi kapanipaniwalang brutal at marahas na nakamamatay na enerhiya ang lumitaw pati na rin ang kanyang dalisay na chi, ang nakamamatay na espada ni Lin Fang ay lalong lumalakas. Sinimulan nitong saktan ang kapaligiran ng walang awa. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Malamig na sabi ng pangalawang sugo. Ang kanyang katawan ay kumikinang sa lilang liwanag na lumabas mula sa kanyang mga kamay. Iyon ay ang kanyang ultraviolet celestial thunder. Sinimulan na niyang i-condense ito sa loob ng kanyang mga kamay. Walang humpay na sinusundan ng kulog ang nakamamatay na espada ni Lin Fang at hinaharangan ng talon nito. Ito ay napakabilis, ang katawan ni Lin Fang ay unti-unting napapaligiran ng kulog. Tapos na para kay Lin Fang. Akala ng maraming tao na nanonood. Sa sandaling iyon, ang espada ni Lin Fang, na puno ng layunin, ay napaliligiran ng nakasisilaw na lilang kulog, ngunit ang kanyang espada ay hindi nagawang saktan ang kulog na nagbigay sa pangalawang sugo ng bawat pagkakataon na umatake.
Kung si Lin Feng ay nahawakan ng kulog, siya ay malubhang masugatan. Gayunpaman, mukhang walang ekspresyon si Lin Feng, kahit na nakaharang ang ultraviolet celestial thunder sa kanyang nakamamatay na espada at napapalibutan siya ng kulog, wala siyang planong tumakas. Susuko na ba si Lin Feng? Siya ba ay nagpapasakop sa kamatayan? Maraming tao ang hindi nakaintindi sa ginagawa ni Lin Feng, hindi siya nakatakas. Wala ba siyang pakialam na napapalibutan siya ng kulog? Malinaw na hindi nila napansin na ang katawan ni Lin Feng, sa sandaling iyon, ay puno ng hindi kapani-paniwalang lakas, gumagalaw ito sa kanyang katawan at buto upang tumuon sa kanyang kanang kamay. Krr. Krr. Ang kanang manggas ni Lin Feng ay biglang napunit upang ilantad ang kanyang buong kanang braso. Nagulat ang kamihan. Tapos na para sa kanya, si Lin Feng ay napahamak. Napunit na ng lilang liwanag ang kanyang kanang braso. Pero ang nakakapagtaka, hawak pa rin niya ang kanyang espada. Ang pangalawang sugo ay may malupit na ngiti sa kanyang mukha. Sumuko na si Lin Feng at nagpakamatay na lang. Ang kulog ay kailangan lamang ng ilang sandali bago ito magsimulang mapunit ang katawan ni Lin Feng. Kahit na hindi mamatay si Lin Feng matapos bambahin ng kulog, tiyak na masusugatan siya. Gayunpaman, si Rowland Shan ay natulala at nakatitig sa braso ni Lin Feng, nakikita niyang may itim na dumadaloy sa loob ng kanyang mga ugat, tila isang nakakatakot na pisikal na lakas ang biglang umusbong mula sa katawan ni Lin Feng. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na makita ito ng malinaw dahil sa kulog at nakamamatay na enerhiya na pumapalibot sa dalawang manlalaban. Sa wakas, halos nawasak na ng kulog ang condensed sword at sa sandaling inakala ng karamihan na si Lin Feng ay lilipulin ng kulog, binitawan niya ang espada at nawala. Nilampasan ng kanyang katawan ang kulog, ngunit tila hindi siya nito napigilan. Hindi nito naimpluwensyahan si Lin Feng. Kasabay nito ay gumalaw si Lin Feng kasama ng hangin at lumipat ng ilang hakbang sa gilid. Ito ay isang maikling distansya, ngunit ito ay perpekto, siya ay dumaan sa kulog at lumipat sa gilid ng pangalawang sugo. Ang pangalawang sugo ay natulala, ang bilis ni Lin Feng ay hindi kapanipaniwala, at higit pa rito ay ginagamit niya ang pagkakataong umatake gamit ang kanyang kamao. Kulog. Isang nakakatakot na kulog ang pinakawalan mula sa katawan ng pangalawang sugo, ngunit ang kamao ni Lin Feng ay mabilis na tumagos sa ulap ng kulog. Isang nakakatakot na enerhiya ng kulog ang umatake sa kanyang kamay, ngunit wala itong epekto, hindi nito mapigilan ang pag-atake ni Lin Feng. 3,000 lakas ng pag-ikot. Pinakamataas na kapangyarihan. Boom. Agad na bumagsak ang kamao ni Lin Feng sa ulo ng pangalawang sugo. Ito ay hindi isang sorpresa, sa lakas ng 3,000 pag-ikot, ang ulo ng pangalawang sugo ay sumabog sa epekto sa maliliit na tipak ng laman at buto. Katawan ng pangalawang sugo ngunit ang kulog ay sinamahan ng ambon ng dugo. Walang imak ang lahat. Patay na siya. Hindi man lang nagabala si Lin Feng na sirain ang kulog, sa halip, tinanggap niya ang kulog gamit ang kanyang katawan at ginamit ang kanyang kamao upang durugan ang ulo ng pangalawang sugo. Ang kahangahangang hakbang na iyon ay hindi nakapagpaimak sa lahat, walang reaksyon ng ilang segundo, pakiramdam nila lahat sila ay nakakakita ng mga bagay-bagay, hindi Maimajin. Sa isang lubhang mapanganib na sitwasyon, nakakagulat na tinanggap ni Lin Feng ang pag-atake gamit ang kanyang katawan upang salakayin ang kanyang kalaban. Pinatuon niya ang pangalawang sugo sa espada at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang makapangyarihang kamao nang ang sugo ay nakatuon sa espada. Nakakatakot ang kamao na iyon, hindi pinansin ni Lin Feng ang mga pag-atake mula sa kulog at diretsyong sumuntok. Napakagandang pisikal na lakas. Akala ng karamihan, hingal na hingal sila sa pagtataka. Pinlano na ni Lin Feng ang pag-atake iyon sa simula pa lang. Ginamit niya ang kanyang espada bilang pangabala, gusto lang niyang makalapit sa pangalawang sugo at atakihin siya gamit ang kanyang pisikal na lakas. Ang lahat ng mga tao mula sa Tianfeng ay nawasak, sila ay nakatitig sa walang ulo na bangkay na ngayon ay nakahandusay sa lupa, ang katawan ay nagbibigay ng kanyang huling buhay na sakit. Patay na siya. Ang pangalawang sugo na nasa ika-6 na layer ng Zuan Qi ay namatay, sinuntok ni Lin Feng ang kanyang ulo sa isang pulp, gaano kalakas. Si Rowland Shan ay nakangiti ng walang pakialam. Ang batang iyon ay may maraming mga nakatagong trick, at lahat ng mga ito ay Kat-Anji Tangi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 513. Lakas ng dugo. Lahat ay nakatingin kay Feng Chen. Kitang-kita nila na kumukulo ang dugo niya, nakakabaliw. Gotcha. Isang banayad na tunog ang lumitaw na nagpaliit sa mga mag-aaral ng mga tao. Dalawang itim na buto lang ang nakita nila mula sa balikat ni Feng Chen. Ang kanyang chi ay lumalaki din at mas nakakatakot. Gotcha. Boom. Kaagad pagkatapos, lumabas ang dalawang pakpak mula sa mga balikat ni Feng Chen. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumangala sa langit. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay malamig at ang kanyang itim na mga pakpak ay mukhang napakasama. Ang gilid ng kanyang mga pakpak ay kasing talas ng mga espada at ang mga itim na ilaw ay kumikislap sa paligid ng mga pakpak. Matapos lumitaw ang kanyang mga pakpak, isang itim na liwanag ang lumutang sa katawan ni Feng Chen. Kinulayan ng itim ang buong katawan niya. Ang kanyang chi ay nakakatakot, siya ay may kutis ng isang itim na ulap. Sa pagitan ng mga kilay ni Feng Chen, isang itim na liwanag ang kumikislap at tumatagos sa kanyang balat, sa wakas, isang salita ang lumitaw. Hangin. Matapos lumitaw ang salita, ang kanyang chi ay naging masama. Naging matalas din ang gilid ng kanyang mga mata, parang mga mata ng hayop. Ang lakas ng dugo niya. Gaya ng inaasahan, dugong espiritu iyon. Naisip ang karamihan habang nanginginig. Noong sinaunang panahon, mas malakas ang mga cultivator. Ang mga taong nagtatag ng mga bansa ay labis na nakakatakot, kadalasan sila ay mga nagsasaka ng layer ng Zunchi.
Ang mga ninuno ni Tianfang ay mga Zone-level cultivator na nagpasa ng kanilang dugo sa mga susunod na henerasyon. Si Feng Chen ay kapareho ng mga miyembro ng Imperial Family ng Zuyu, lahat sila ay may malakas na espiritu ng dugo. Nakatitig si Feng Chen sa iba, naramdaman ng mga tao na may isang halimaw na nagbabantang nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay mukhang mabangis. At saka, nasa kamay ni Feng Chen ang nakakatakot na apoy, itim na apoy. Ang mga apoy ay lumulutang sa kanyang kamay, naglalaman ito ng isang nakamamatay na enerhiya na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Pagkatapos ay lumitaw ang ilang liwanag sa loob ng apoy, kulog. Ito ay kulog. Noong nakaraan, kayang kontrolin ng Celestial Wind Beast ang hangin, apoy at kulog. Si Feng Chen ay may kapangyarihan ng dugo ng hayop kaya nakontrol din niya ang hangin, apoy at kulog. Ang kanyang mga pakpak ay pumapagaspas sa hangin at kinokontrol ang mga galaw nito. Ang kanyang mga kamay ay maaaring gamitin upang kontrolin ang apoy at kulog. Nabalot ng nakakamatay na liwanag ang magkabilang kamay niya. Nakakatakot si Feng Chen. Napaisip ang karamihan habang nanginginig. Sa sandaling iyon, binibigyan sila ni Feng Chen ng nakakatakot na impresyon, mukha siyang hayop. Tila magiging lubhang kawili-wili ang labanang ito. Parehong hindi kapani-paniwala, sila ay bihirang mga henyo. Bukod dito, alam ng karamihan sa kanila na si Lin Fang ay mayroon ding malakas na espiritu ng dugo. Gayunpaman, tila ang espiritu ng dugo ni Lin Fang ay hindi kasing lakas ng ginamit ni Feng Chen. Walang makapaghuhula kung sino ang mas malakas. Medyo naitago niya ito. Naisip ni Rowland siya na natulala habang nakatitig kay Feng Chen. Si Feng Chen ay nakatago ng mas malalim kaysa sa orihinal niyang naisip. Nakakagulat na mukha siyang halimaw, ang karaniwang laging nakangiting binata ay mukhang napakahayop na ngayon. Kahit na noon pa man niya alam na hindi mahina si Feng Chen, hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas siya. Bukod dito, ang kanyang espiritu ng dugo ay mukhang napakalakas. Ang mga henyo na tulad niya ay talagang napakabihirang. Kahit sino pa ang namatay, sayang naman. Ang pagpapalaki ng mga henyo tulad ni Lin Fang at Feng Chen ay napakahirap. Ngunit hindi na mababago ang mga bagay. Sina Lin Fang at Feng Chen ay magsisikap na pumatay sa isa't isa, isa lamang sa kanila ang mabubuhay. Pinahintulutan niya silang lumaban sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Napatingin si Rowland Shan kay Duan Wuya. Magkapareho sina Duan Wuya at Feng Chen, parehong kabilang sa Imperial Family ng kani-kanilang bansa at parehong may dugong espiritu na ipinasa ng isang Zone-level cultivator mula pa noong sinaunang panahon. At saka, pareho silang hindi kapani-paniwalang mga henyo. Hindi kailanman minamaliit ni Rowland Shan ang alinman sa kanila. Kahit na si Duan Wuya ay pang-apat na mataas na opisyal ng Zuyu, hindi niya alam kung ano ang kapangyarihan ni Duan Wuya sa isang tunay na labanan. Si Duan Wuya o Feng Chen ay parehong napakahiwaga. Sinasabing si Duan Wu daw, ang unang mataas na opisyal, ay nakakatakot ngunit hindi pa siya nakita ni Rowland Shan. Si Duan Wu daw ay hindi nagbibigay sa kanya ng anumang mukha ngunit ito ay ganap na tumutugma sa ugali ni Duan Wu daw. Kung ang isang tao ay hindi nakakainis sa kanya, kung gayon siya ay mabuti sa kanila, kung may nagkasala sa kanya, pagkatapos ay pinatay niya sila. Ang akala ni Duan Wu daw ay mayabang, marahas at masuwayan. Nakatitig din si Lin Fang kay Feng Chen sa malamig na paraan. Ang kulog na iyon ay mas malakas kaysa sa kulog ng pangalawang sugo. Si Feng Chen ay lumaki ang mga pakpak, lubhang mapanganib na mga pakpak. Hindi siya madaling kalabanan. Lin Fang, ano ang iniisip mo ngayon? Tanong ni Feng Chen na may kulog sa kamay habang malamig na nakatitig kay Lin Fang. Isang malamig na enerhiya ang lumalabas sa kanyang bibig habang nagsasalita. Ano ang iniisip ko? Nakatitig si Lin Fang kay Feng Chen at sinabing, hindi lang ikaw ang may dugong espiritu. Kaagad pagkatapos, ang makalangit na espiritu ng dragon ni Lin Fang ay umungal at lumitaw sa kanyang likuran. Mayroon itong 7 ulo, na lahat ay nakatingin sa langit na umuungal. Sumasayaw ang mga lilang ilaw sa paligid ng mga ulong iyon, para silang mga ahas na lilang. Inilabas ni Lin Fang ang kanyang purple spirit at ang kanyang celestial fang spirit kasabay ng pagsayaw nito sa dagandong ng dragon. Nakapagtataka, sa gitna ng lahat ng mga ulong iyon, mayroong isang madilim na liwanag. Ito ay ang shaman spirit na nilamon ng espiritu ni Lin Fang nang patayin niya si Wu Jin. Kumunat ang noo ni Feng Chen at malamig na tumingin kay Lin Fang. Si Lin Fang ay nakakagulat na may dalawahang espiritu at higit pa doon ay may malungkot na mukha sa gitna ng lahat ng ulo ng dragon, ito rin ay tila isang espiritu. Kung mayroon kang parehong antas ng paglilinang tulad ng sa akin, talagang nasa napakakritikal na sitwasyon ako, ngunit nakalusot ka lamang hanggang sa ikatlong layer ng Zuan Qi kaya mahina pa rin ang iyong espiritu ng dugo. Paano ito magiging mas malakas kaysa sa akin, kung nakalusot ako sa ika-6 na layer ng Zuan Qi? Mayabang na sabi ni Feng Chen. Sa paghakbang niya pasulong, isang itim na liwanag ang kumislap mula sa kanyang mga pakpak at nawala siya sa kanyang unang posisyon. Naramdaman ni Lin Fang na nakikipaglaban siya sa isang uwak na hayop. Ang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya ni Feng Chen pagkatapos ay agad na pinalibutan ang kanyang buong katawan. Ang silweta ni Lin Fang ay kumikislap at nawala siya na parang hangin. Boom! Isang itim na kulog ang binomba ang atmosfera na naging sanhi ng matinding pagyanig habang ang mga alon ng enerhiya ay hamampas palabas sa bawat direksyon. Sa kasamaang palad, nakatakas na si Lin Fang, bumalik siya bago lumapag ang pag-atake. Gusto mong tumakas? Sa tingin mo kaya mo, sabi ni Feng Chen habang malamig na nakangiti. Ang kanyang mapang Apeng Chi ay sumalakay sa kapaligiran.
Ang mga mata ni Lin Feng ay napakaitim at ang kanyang celestial spirit ay nagbibigay kapangyarihan sa kanyang mga mata, tila nakakakita siya sa pamamagitan ni Feng Chen. Si Feng Chen ay katulad ni Chu Zanpang, pareho silang bumilis gamit ang mga pakpak ng kanilang espiritu, ngunit minana ito ni Feng Chen mula sa isang celestial wind beast, ito ay ang kanyang dugong espiritu. Ang kanyang mga pakpak ay hindi naglalabas ng tunog kapag siya ay gumagalaw, kaya siya ay mas maliksi kaysa kay Chu Zanpang, bukod pa sa mga pakpak ni Feng Chen ay kasing talis ng mga talem, madali niyang hinihiwa ang kanyang mga kaaway gamit ang kanyang mga pakpak. Nakakatakot din ang kulog. May pagkakataon na mamamatay si Lin Feng kung hinawakan siya nito. Kahit ang kanyang nakakamatay na espada ay hindi ito mahahadlangan. Pagkatapos ng lahat, mayroong pagkakaiba ng tatlong cultivation layer sa pagitan ng Lin Feng at Feng Chen. Si Feng Chen ay may napakalaking lakas, siya ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong cultivator ng ika-6 na layer ng Zuanqi. Kung gagamitin ko ang lakas ng aking 3,000 pag-ikot upang masuntok ang kulog na iyon, ang aking katawan ay masisira. Naisip ni Lin Feng. Ang lakas ng kanyang 3,000 pag-ikot ay sobrang lakas ngunit hindi ito sapat, kakailanganin niya ng 6,000 pag-ikot para makayanan ang kulog habang umaasa lamang sa pisikal na lakas, isang suntok lang ang kailangan niya para patayin siya. Sa kasamaang palad, ang pisikal na lakas ni Lin Feng ay makakakumpleto lamang ng 3,000 pag-ikot. Ang Celestial Fang Spirit ni Lin Feng ay susubukan na lunukan ang lahat, mabangis na hayop at espiritu, gayunpaman, ang kanyang Celestial Fang Spirit ay masyadong mahina kumpara sa Thunderfire. Nagkaroon ng pagkakaiba ng tatlong cultivation layer sa pagitan ng Lin Feng at Feng Chen. Para matalo siya, isa lang ang solusyon ko. Maaari ko lamang gamitin ang aking mabangis na apoy upang palamigan ng isang itim na lotus. At saka, kailangan kong ilagay ang lahat ng aking purong chi sa isang lotus. Kung hindi, hindi ako magkakaroon ng kapangyarihang patayin siya. Naisip ni Lin Feng habang sinusuri ang sitwasyon. Si Feng Chen ay napakalakas at siya ay may dugong espiritu kasama ng pagkakaiba ng tatlong cultivation layer sa pagitan nila. Ilang beses na mas malakas si Feng Chen kaysa sa pangalawang sugo, kaya mas mahirap na labanan siya. Walang pag-aalinlangan si Lin Feng tungkol sa kanyang sariling kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit upang labanan ng isang espiritu ng dugo na may pagkakaiba ng tatlong layer ng cultivation. Hindi ito magiging madali. Bukod dito, kailangan niyang maging lubhang maingat, hindi kailanman binibigyan ng pagkakataon si Feng Chen na atakihin siya. Si Lin Feng ay nag-iisip at gumagalaw sa parehong oras. Ang kanyang makalangit na espiritu ng dragon ay umaatungal at biglang itinapon ng kanyang purple na espiritu ang sarili kay Feng Chen. Ang lahat ng mga lilang ilaw ay nawala sa isang kisap mata, sila ay nawasak ng kulog. Wala nang natitira sa purple spirit ni Lin Feng na naging dahilan upang mas maging maingat si Lin Feng, ngunit mas determinado siya kaysa dati. Kung wala ang kanyang itim na lotus, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong lumaban-laban kay Feng Chen. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 514, nakamamatay na pagkikita. Isang malakas na hangin ang umihip. Biglang nawala si Lin Feng sa kanyang posisyon at ang pag-atake ni Feng Chen ay damapo sa lugar kung saan nakatayo si Lin Feng. Ang nakakatakot na mga pakpak ni Feng Chen ay pumutok ng isang beses at siya ay nawala, siya ay sumusunod ng malapit sa likod ni Lin Feng ng napakabilis. Pareho silang mabilis na gumagalaw, mas mabilis kaysa kay Chu Zanpang. Si Lin Feng ay malayong maabot ang parehong bilis ni Feng Chen. Maaari lamang siyang umasa sa kanyang sobrang talamak na pandama at sa kanyang pangunawa sa hangin, kung hindi, hindi niya maiiwasan ang pag-atake ni Feng Chen. Si Lin Feng ay napakabilis kapag gumagalaw kasabay ng hangin. Muling kumislap ang silhouette ni Lin Feng habang iniiwasan niya ang pag-atake ni Feng Chen. Ang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya sa loob ng kulog ay dumaan sa katawan ni Lin Feng at pinunit ang kanyang damit. Ang silhouette ni Lin Feng ay patuloy na kumikislap at naglaho habang si Feng Chen ay sumusunod at umaatake sa kanya. Sa sandaling iyon, pareho silang gumagalaw sa sobrang bilis at wala ni isa sa kanila ang huminto sandali. Alam na alam ni Lin Feng na wala siyang oras na sayangin dahil mahuhuli siya ni Feng Chen. Kaya naman, muli niyang pinakawalan ang kanyang purple spirit na naging maraming purple snake. Mamatay. Ang silhouette ni Feng Chen ay kumikislap at muli siyang sumugod kay Lin Feng, ngunit ang mga lilang ahas ni Lin Feng ay lumalapit na sa kanya. Malamig na ngumiti si Feng Chen at itinaas ang kanyang kamay. Sinira ng kanyang kulog ang mga purple snake ni Lin Feng sa isang iglap, walang natira. At saka, si Feng Chen ay hindi pinabagal. Punong-puno ng hangin ang banayad na tunog. Ang liwanag ng nakamamatay na espada ni Lin Feng ay nagsimulang kumikislap sa paligid ng kanyang katawan, ito ay madilim at masama. Gotcha. Ang kulog at ang nakamamatay na espada ni Lin Feng ay nagbanggaan, nagdulot ng nakakasilaw na liwanag. Kaagad pagkatapos, nakita ng karamihan ang nakamamatay na espada ni Lin Feng na kumalat sa loob ng kulog, ito ay ganap na nawala ng walang bakas. Hindi napigilan ng nakamamatay na espada ni Lin Feng ang kulog ni Feng Chen. Mas malakas si Feng Chen kaysa sa pangalawang sugo. Ang kulog ng pangalawang sugo ay napakalakas na ngunit ang kulog ni Feng Chen ay mas malakas. At saka, mas mabilis din siya kaysa sa pangalawang sugo. Akala ng karamihan. Sa sandaling iyon, hindi na nila naisip na may pagkakataon pa si Lin Feng, mukhang malungkot ang sitwasyon para sa kanya. Mapapatay siya ni Feng Chen kung magpapatuloy ito. Ngunit hindi nag-alala si Lin Feng, nakatitig pa rin siya kay Feng Chen gamit ang kanyang itim na mga mata. Hindi siya mukhang naalarma. Si Feng Chen ay mas malakas kaysa sa kanya sa pamamagitan ng tatlong cultivation layer, iyon ay isang katotohanan. Hindi kayang maging pabaya ni Lin Feng, maaari lamang siyang umasa sa kanyang lakas sa pakikipaglaban.
Matapos mawala ang espada ni Lin Feng, huminto si Feng Chen, hindi na siya nagmamadaling salakayin si Lin Feng, nakatingin lang siya sa kanya habang malamig na nakangiti. At ngayon, ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Feng Chen sa masamang paraan. Si Lin Feng ay may napakataas na likas na kakayahan ngunit nakalusot lamang siya hanggang sa ikatlong layer ng Zuan Qi, hindi siya makalaban sa kanya, na nakalusot sa ika-6 na layer ng Zuan Qi. Nalampasan mo na ang ika-6 na layer ng Zuan Qi, nalampasan ko lang ang pangatlong layer ng Zuan Qi. Para akong isang sanggol kumpara sa iyo, hindi ko talaga maintindihan kung paano ka umaarte ng napakayabang, talagang walang hiya ka. Ang mga tao mula sa Tianfeng ay walang kahihiyan. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Naglabas siya ng nakakatakot na laban ng enerhiya na puno ng pagpatay na layunin, tila handa na itong sumabog. Nang maramdaman ng karamihan ang lakas ng pakikipaglaban ni Lin Feng, nanginginig sila. Si Lin Feng ay talagang isang pambihirang tao, siya ay parehong walang takot at hindi sumusuko. Gaano man kalakas ang kanyang mga kalaban, nanatiling walang takot si Lin Feng at nakipaglaban hanggang sa wakas. Nakatingin si Feng Chen kay Lin Feng na may malamig na tingin. Kahit na mayroon siyang malinaw na kalamangan at nakalusot sa ika-6 na Zuan Qi, nakikipaglaban siya sa isang cultivator ng ikatlong layer ng Zuan Qi at dapat ay madali siyang napatay. Sa katunayan, wala siyang karapatang kumilos ng mapagmataas, ang labanan ay hindi isang patas na laban mula sa simula. Gayunpaman, labis niyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili, ito ay dahil napakalakas ni Lin Feng, kaya nakalimutan ni Feng Chen ang tungkol sa paglilinang ni Lin Feng. Itinuring niya si Lin Feng bilang isang napakalakas na magsasaka na naging sanhi ng kanyang pagmamalaki. Kumanda ka sa kamatayan, sabi ni Feng Chen. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay sa kulog na hawak niya. Isang nakakatakot na madilim na liwanag pagkatapos ay umikot sa hangin. Tila sisabog ang lupa dahil sa kapangyarihan ng globo, sumasayaw ang kulog sa loob ng globo. Nakatingin siya kay Lin Feng sa isang napakasamang paraan, habang pinagsasama-sama ang nakakatakot na globo na puno ng nakamamatay na enerhiya sa pagitan ng kanyang mga kamay, ang kanyang mukha ay puno ng layuning pagpatay. Hindi nilayo ni Feng Chen na bigyan ng kahit isang pagkakataon si Lin Feng na pahabain ang laban, patuloy niya itong hahabulin at gagamitin ang kanyang kulog upang salakayin si Lin Feng. Kung nahawakan nito si Lin Feng ay magiging isang tumpok ng abo. Sino ang magsasabi na ang mga tao mula sa Tianfeng ay walang hiya noon? Hindi ba minamaliit din siya ni Rou Lanshan? Nakakagulat na pinayagan niya ang labanan. Si Rou Lanshan ay kumilos ng napaka-friendly kay Lin Feng na ikinagalit ni Feng Chen, ito ay nagpagalit sa kanya. Sa makatuwid, hindi magiging maawin si Feng Chen kay Lin Feng kaya agad niyang sinimulan ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Gusto niyang durugan si Lin Feng at ipakita kay Rou Lanshan kung gaano siya kalakas. Nakatitig si Lin Feng sa nakamamatay na globo ng kulog na iyon. Siyempre, mararamdaman ni Lin Feng ang hindi kapani-paniwalang mapangwasak na kapangyarihang taglay nito. How? Huminga ng malalim si Lin Feng at pinakawalan ng kanyang purong chi na pumuno sa hangin. Nag-transform ito sa apoy na nagbibigay liwanag sa paligid. Ang nakakatakot na apoy ay naging itim na apoy at lumipat patungo sa kamay ni Lin Feng upang bumuo ng isang itim na lotus. Hindi na napigilan ni Lin Feng ang kanyang sarili, agad niyang inilabas ang lahat ng kanyang purong chi at nabuo ito sa isang itim na lotus, mukhang mabangis at nakamamatay. Nanginginig ang mga tao. Galit din si Lin Feng kay Feng Chen. Nakakagulat na ginamit niya ang lahat ng kanyang dalisay na chi para i-condense ang itim na lotus. Ginagamit niya ang lahat para salakayin si Feng Chen. Ang itim na lotus ni Lin Feng ay ang kabaligtaran ng globo ni Feng Chen, ito ay madilim, itim, mapang-api, at hindi ito nakasisilaw tulad ng globo ni Feng Chen. Walang sino man ang nag-aalinlangan pagdating sa kapangyarihan ng itim na lotus bagaman. Tinitigan din ni Feng Chen ang itim na lotus ni Lin Feng, sa una ay nagulat siya, ngunit pagkatapos ay ngumiti ng masama. Iyan ang pinakamahusay na pag-atake na mayroon ka. Dahil iyon ang kaso, sisirain ko ito at pagkatapos ay maaari kang mamatay habang alam mong hindi kita kailanman kapareha. Sabi ni Feng Chen sa masamang tono habang nakangiti. Ang empowered Black Lotus ni Lin Feng ay mas malakas kaysa sa normal na Thunder Fire ni Feng Chen, ngunit ang kanyang cultivation ay mas mataas kaysa kay Lin Feng. Sinimulan ni Feng Chen na bigyang kapangyarihan ang kanyang kulog gamit ang kanyang purong chi, ang kanyang dalisay na chi ay magiging mas malakas kaysa sa ginamit ni Lin Feng. Mamatay. Galit na sigaw ni Feng Chen habang tulan ang kanyang sarili patungo kay Lin Feng. Ang bilis niya ay hindi maisip. Hangin. Mukhang malamig ang ekspresyon ng mukha ni Lin Feng, gumalaw siya sa hangin at umangat sa hangin. Hindi niya inatake si Feng Chen at sa halip ay umiwas siya. Ang mga tao ay namangha, si Lin Feng ay hindi pa rin lumalaban. Lumabas na banner, iyon ang sun banner ni Lin Feng. Bukod, ang banner na iyon ay sumisipsip ng sikat ng araw na nakatago sa likod ng madilim na kalangitan. Pagkatapos ay itinaas ni Lin Feng ang kamay na naglalaman ng itim na lotus, nanginginig ang kanyang katawan at ang apoy mula sa banner ay biglang sumugod sa itim na lotus. Si Lin Feng ay humihiram ng kapangyarihan mula sa sun banner. Ang sikat ng araw ay hinihigop sa pattern ng araw sa banner. Ang banner ay napuno ng sikat ng araw at nagbibigay liwanag sa madilim na kalangitan. Tila ang banner ni Lin Feng ay naging araw. Nakakatakot. Anong uri ng mga kasanayan ang natutunan ni Lin Feng? Nakapagtataka, maaari niyang hiramin ang lakas ng araw. Nagulat ang karamihan. Hindi umaatras si Lin Feng, pinipigilan niya ang oras para ilabas ang lahat ng lakas niya. Ang kanyang itim na lotus ay maaari pa ring maging mas malakas. Itinaas ni Feng Chen ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Feng sa masamang paraan. Ang hanging karakter sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumikinang sa kakaibang paraan.
Lin Feng, mamatay ka. Galit na sigaw ni Feng Chen. Tumaas ang kanyang bilis at bumagsak siya sa langit. Mamatay. Si Lin Feng, sa pagkakataong ito, ay hindi umiwas, lumipat siya patungo sa papasok na Feng Chen. Ang kanyang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya ay pumuno sa hangin, at ang kanyang espada na si Qi ay sumasakit sa kapaligiran habang siya ay gumagalaw. Ang buong kapaligiran ay napuno ng nakamamatay na enerhiya. Boom! Isang malakas na pagsabog ang pumuno sa kalangitan na nagpang-inag sa mga tao. Isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw sa kalangitan, ito ay resulta ng banggaan sa pagitan ng mabangis na itim na lotus at ng nakasisilaw na kulog. Isang nakakatakot na itim na liwanag ang kumalat sa kalangitan hanggang sa nakikita ng mga mata. Kumikislap ang itim na liwanag. Si Feng Chen at Lin Feng ay nawala ng ilang sandali habang ang itim na liwanag ay kumalat sa bawat direksyon. Napuno ng matatalim na tunog ang hangin, ang globo ni Feng Chen at ang itim na lotus ni Lin Feng ay nasa patuloy na labanan ng kapangyarihan, pareho silang nakikipaglaban upang sirain ang magkasalungat na kapangyarihan. Bukod dito, napuno ng nakakatakot na enerhiya ang kalangitan. Nakakatakot. Ang kulog at ang itim na lotus ay parehong napakalakas, hindi sila titigil hanggang sa nawasak ang isa. Walang makapagsasabi kung alin sa mga pag-atake ang makakatalo sa isa pa. Sinira nila ang lahat ng nasa kanilang landas at napuno ng kanilang enerhiya ang kalangitan. Tumikha ito ng nakakasilaw na liwanag sa kalangitan, ang karamihan ay kailangang bumalik ng walang tigil. Maaari lamang silang umatras sa malayo upang maiwasan ang marahas na enerhiyang inilalabas. Ang nakakatakot na enerhiya na nagresulta mula sa mga pag-atake na iyon ay gumawa pa ng isang malaking siwang na lumitaw sa ilalim ng kanilang punto ng banggaan, ito ay kamangha-mangha. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 515, Paso at Lunok. Ang nakamamatay na enerhiya na umiihip laban sa mga mukha ni Lin Feng at Feng Chen ay nagdulot sa kanila ng kahindak-hindak na hitsura. Napuno ng nakakasilaw na ilaw ang hangin sa kanilang paligid. Bukod, sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag na iyon, pareho silang umaatake, isa sa kanila mula sa itaas at ang isa ay mula sa iba. Pareho silang nakatitig sa isa't isa na sinusubukang impluwensyahan ang labanan ng may lubos na determinasyon. Ang isa sa kanila ay mamamatay ngunit hindi rin matitinag. Lin Feng, ngayon ay mamamatay ka. Malamig na sabi ni Feng Chen, tila lubos siyang kumpiyansa na si Lin Feng ay mamamatay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ako, mamatay. Si Lin Feng ay may maningning na ngiti sa kanyang mukha at pagkatapos ay sinabi sa malamig na tono. Masyado kang mayabang. Mayabang ako dahil malakas ako para maging mayabang. Ginamit mo ang lahat ng iyong dalisay na chi para i-condense ang itim na lotus, paano mo planong labanan ako ngayon? Sabi ni Feng Chen na ang boses ay tila umaayon sa tunog ng enerhiya na pumupunit sa kapaligiran. Ang isang nakakatakot na enerhiya ay pumapasok pa rin sa hangin, sa sandaling iyon, itinaas ni Feng Chen ang kanyang kaliwang kamay at mas maraming kulog na kumikislap, ito ay nakakatakot. Magiging walang awa si Feng Chen at ginamit na ni Lin Feng ang lahat ng kanyang lakas. Nanginginig ang mga nanonood, sa pagkakataong ito, nasa kritikal na sitwasyon si Lin Feng. Nakangiti si Lin Feng, tila nakakatuwa ang sitwasyon. Ang kanyang makalangit na dragon ay umungal at sumanib sa lilang espiritu ni Lin Feng, ang dambuhalang dragon ay nakatitig kay Feng Chen. Malamig na umungol si Feng Chen at muling ibinuka ang kanyang mga pakpak ng hayop. Pagkatapos ay sinimulan niyang itakip ang kanyang mga pakpak ng dahan-dahan. Madali nilang mahahadlangan ang espiritu ni Lin Feng. Shaman Spirit. Naisip ni Lin Feng at isang madilim na puting liwanag ang lumabas sa ulo ng shaman, sinusubukan itong impluwensyahan si Feng Chen na naging sanhi ng kanyang panginginig. Atake ng kaluluwa. Nagulat si Feng Chen sa una at pagkatapos ay agad na nagsabi. Sa palagay mo ba ay maimpluwensyahan mo ako ng kaunting lakas? Hindi ako maimpluwensyahan ng mga ganitong maliit na pakulo. Sumuko. Biglang gumalaw si Feng Chen habang ang kanyang Thunderfire Sphere ay patuloy na umaatake sa itim na lotus, ito ay nasa walang tigil na labanan para sa pangangibabaw. Inisip ni Feng Chen na kailangan lang niyang pigilan ang itim na lotus ni Lin Feng at pagkatapos ay atakihin kapag wala ng purong chi si Lin Feng upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ganun ba? Mapanuksong sabi ni Lin Feng. Isang walang katapusang karagatan ng mga labis na kaluluwa ang bumuhos sa kanyang katawan at pumasok sa espiritu ng shaman. Isang nakakatakot na lakas ng kaluluwa ang lumabas mula sa espiritu ng shaman at inatake ang kaluluwa ni Feng Chen na nagpang-inag sa kanya. Ang wind character na nakasulat sa pagitan ng kanyang mga kilay ay biglang humina. Ang kaluluwa ni Feng Chen ay inaatake, nagsimula itong magbago sa isang nakakabaliw na paraan. Tumalabo ang kanyang pag-iisip, naapektuhan pa nito ang globo ng kulog sa kanyang kamay. Mamatay. Sigaw ni Lin Feng habang pinakawalan ng isang maliit na chi sword na pinalapot niya gamit ang kaunting chi na naligtas niya, ito ay napakatalom at nakamamatay. Ang mga tao ay natulala at ang kanilang mga balintataw ay lumiit. Si Lin Feng ay nagkaroon ng kalamangan sa sandaling iyon at nag-counterattack. Sa malabo na nasa isip ni Feng Chen, naramdaman niya ang isang matalim na purong chi na naging dahilan ng pagngangalit ni Feng Chen ng kanyang mga ngipin. Walang pag-aalinlangan, agad siyang nagpakawalan ng mas maraming kulog na nagpakabog sa kapaligiran na lumikha ng mga tunog ng pagsabog habang ito ay bumagsak sa bawat direksyon. Ang dalisay na chi Lin Feng na pinakawalan ay agad na nawasak, ngunit si Lin Feng ay may ngiti pa rin sa gilid ng kanyang bibig, mukhang siya ay sisabog na sa kakatawa anumang oras. Dahil si Feng Chen ay naapektuhan ng shaman spirit at ang kanyang mga iniisip ay malabo, naulabanan niya ang dalisay na chi ni Lin Feng gamit ang isang napakalaking nakakatakot na kulog, gaano katanga. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng.
Ang mahaba niyang buhok ay nililipad ng hangin. Habang lumulutang sa hangin, sinimulan niyang ilabas ang kanyang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya. Bumalik si Lin Feng, ang kanyang itim na lotus ay nakikipaglaban pa rin para sa pangangibabaw, ngunit sa parehong oras, ang kanyang makalangit na dragon ay umungal at itinapon ang sarili kay Feng Chen. Biglang kinagat ni Feng Chen ang kanyang mga labi nang medyo namulat siya sa sakit. Pagkatapos ang kanyang nakakatakot na kulog ay nagsimulang kumikislap muli sa kanyang katawan habang inilabas niya ang lahat patungo sa makalangit na dragon ni Lin Feng. Boom! Isang pagsabog ang napuno ng hangin at ang katawan ni Lin Feng ay agad na inapi. Naglaho ang itim na lotus sa ilalim ng enerhiya ng globo ng kulog. Gayunpaman, hindi huminto si Lin Feng. Nagpatuloy siya sa paggalaw, napuno niya ang kanyang mga braso ng 3,000 pag-ikot ng pisikal na lakas. Boom! Napuno ng mga tunog ng pagsabog ang hangin. Ang makalangit na dragon ni Lin Feng ay baliw na nakikipaglaban sa kulog. At saka, habang abala si Feng Chen sa pagharang sa dragon, wala siyang oras para bigyang pansin si Lin Feng na mabilis na nagpakawala ng suntok sa dibdib ni Feng Chen nang walang tigil. Nanginginig ang buong katawan ni Feng Chen, tila sa isabog ang kanyang dibdib, bawat suntok ay nag-iiwan sa kanya ng mga bali ng buto at panloob na pinsala. Ang pisikal na lakas ni Lin Feng ay hindi kapani-paniwala, ito ang eksaktong kaparehong lakas na ginamit niya noon para durugan ang ulo ng pangalawang sugo, ngunit maaari lamang nitong masaktan si Feng Chen. Nagsimulang bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Feng Chen habang nakatitig siya sa malabong imahe ni Lin Feng. Ang kanyang mga pakpak ay nagsimulang magpakpak habang siya ay gumagalaw upang makatakas. Gusto mong tumakas? Sigaw ni Lin Feng sa malamig na tono. Ang kanyang makalangit na dragon ay umungal na galit at dumating sa harap ni Feng Chen. Agad nitong sinaksik ang kanyang katawan na nagpatigil sa kanya sa pagtakas sa pagsalakay ni Lin Feng. Mamatay. Galit na muling sumigaw si Lin Feng. Agad siyang sinuntok ni Lin Feng at binomba ang kanyang katawan ng hindi kapani-pani walang lakas. Ang katawan ni Feng Chen ay pinabalik ng mga kamao ni Lin Feng. Boom! 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 Napuno ng nakakatakot na mga tunog ng impact ang hangin na sinundan ng tunog ng mga bali ng buto. Mahigpit na nakabalot ang katawan ni Feng Chen, hindi na niya maigalaw pa ang kanyang mga pakpak at sa tuwing sinusuntok siya ni Lin Feng, mas maraming buto ang masisira. Ang kanyang katawan ay makahayop at makapangyarihan, ngunit hindi niya kayang tiisin ang gayong matinding pagsalakay. Napaungol si Feng Chen ng malakas masakit. Isang nakakatakot na itim na liwanag ang lumabas sa kanyang katawan at sumambulat sa kalangitan, tila kumukulo ang kanyang dugo. Bigla siyang nagmukhang mabangis at makahayop. Mawala. Nagpatuloy si Lin Feng sa pagsuntok sa kanya ng paulit-ulit. Patuloy na sinusubukan ni Feng Chen na i-flap ang kanyang mga pakpak para gumalaw, ngunit hindi niya magawa. Banner. Galit na sigaw ni Lin Feng. Tumitaw ang kanyang banner sa kanyang kamay at kasabay nito ay tumakbo siya pasulong at inatake si Feng Chen gamit ang apoy ng kanyang banner. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumulo ang chi ni Feng Chen sa kanyang katawan. Half-dead na siya. Basang-basa ng dugo ang katawan niya at para siyang nabaliw. Ang lakas ng kanyang dugo ay kumukulo ng magulo at sumasanib sa kanyang kaluluwa. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan, pakiramdam niya ay sinusunog siya ng buhay. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita si Lin Feng sa itaas niya. Ito ay ang apoy mula sa banner ni Lin Feng. Inalagaan mo ang alaala ng iyong ninuno ngunit ang kanyang kaluwalhatian ay hindi sa iyo. Noon, nainom ni Tian Feng ang dugo ng halimaw na iyon, ngunit hindi mo man lang magagamit ng maayos ang iyong blood spirit. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang pahalagahan ng alaalang iyon? Dahil hindi mo magagamit ang iyong espiritu ng dugo, pagkatapos ay ibigay mo ito sa akin. Mabagal na sabi ni Lin Feng. Gumalaw ang kanyang katawan kasama ang kanyang banner na puno ng apoy, pagkatapos ay agad nitong binalot ang buong katawan ni Feng Chen. Nakulong si Feng Chen sa loob ng banner sa isang iglap. Isang nakakatakot na impyerno ang lumitaw at nagsimulang sunugin ang kanyang katawan. Napahiyaw si Feng Chen, gusto niyang umalis sa banner, ngunit hindi niya magawa dahil masyadong malakas ang lakas ng banner. Sa lakas niya ngayon, hindi niya ito natatakasan. Mananatili lamang siya sa nakakapasong impyernong iyon habang unti-unting hinihigop ang kanyang kapangyarihan. Roar! Iumangay si Lin Feng Dragon Spirit at lumipat patungo sa banner, pagkatapos ay agad nitong sinipsip ang Blood Spirit mula sa banner at nilamon ito. Ang banner ay sumisipsip sa kanyang katawan at chi habang nilalamon ng dragon ang kanyang dugong espiritu. Bukod dito, ang kaluluwa ni Lin Feng ay dahan-daang nagtutulak sa kaluluwa ni Feng Chen, wala na siyang magagawa pa. Ang tanging magagawa niya ay ang mamatay. Dahil hindi mo magagamit ang iyong espiritu ng dugo, ibigay mo ito sa akin. Tumatak sa isipan ng lahat ang mga salitang iyon, hindi ka panipaniwala. Sa sandaling iyon, ito ay masyadong nakakagulat. Natigilan sila. Hindi lang gusto ni Lin Feng na manalo sa laban kundi gusto rin niyang makuha ang dugong espiritu ni Feng Chen. Sinusunog niya ang katawan ni Feng Chen ng buhay at nilalamon ang kanyang dugong espiritu, napakalupit nito. Maaring lunukan kaagad ng espiritu ni Lin Feng ang dugong espiritu ni Feng Chen, na-neutralize na ng banner ang kanyang kulog, ang mga aksyon ni Lin Feng ay lubhang malupit. Nakapasok pa lang siya sa ikatlong layer ng Zuan Qi, ngunit paano ang hinaharap? Pagkatapos makapasok sa layer ng Tian Qi, siya ay magiging isang nakakatakot na pag-iral.